So far, last year we have 11 beneficiaries kasi we started around mga 2000, last quarter of 2013. Pero maganda naman ang feedback ng mga members natin kasi this is one, hindi na kailangan na magtrabaho ka just to earn. By doing this, you will really earn kung talagang tutok ka talaga doon sa project. Yun ang nakita namin na this will really help them. On the other side, na parang kung nagtatrabaho ka, this will be another income source for you, di ba? Sa ngayon, actually, mayroon na kaming around 11 beneficiaries at saka tatlo na yung palaging nagre-loan, parang nag-restocking, parang cycle. So, yung 8 ay nandoon. Parang ano pa, nagpalaki pa ng baboy doon. Kasi wala akong ibang magawa ngayon kasi kare-retire ko lang. So, ito lang naisipan kong gawin muna bago magagawa ng ibang proyekto. Kasi parang madali man lang mag-alaga ng baboy. Walang problema. Maganda ito kasi usually yung dati, mabaho. Pero itong baboyan na walang amoy, parang walang baho at saka walang pollution sa environment. At saka madali ding alagahan kumpara doon sa may traditional na pag-alaga ng baboy. Kasi yung traditional, parang laborious kasi araw-araw maglinis ka, araw-araw mag-ano kang tubig, at saka mabaho talaga kumpara dito. Ito naman sa baboyan na walang amoy, madali lang kasi yun lang, ang baboy nasa kulungan, nasa gitna. At saka hindi masyadong maraming trabaho kumpara doon sa yung traditional na pag-alaga. At saka in terms of cleanliness, mas clean tong baboyan na walang amoy kaysa traditional na ano. At saka hindi walang pollution. Ganun. In terms of growth, sa tingin ko, mas madaling tutubo itong ano. Kasi for the past 15 days, malaki naman ang increase ng growth niya sa baboy kumpara doon sa sa traditional. Sa mga beneficiaries naman po, unang-una sa growth, performance, masaya naman po sila. Iba kumpara sa mga naalagaan na nila before. Pangalawa, sa meat quality naman po, gawa nung ang Pico na mismo ang nagkakatay para sa meat shop, hinahanap-hanap na po nila yung karne. Sa ngayon hindi pa ho siya ganun kabilis ang harvest dahil nag-umpisa pa lang po ang project. Pero yun nga po, ang na-appreciate po nila yung ganda, yung kaibahan ng lasa ng natural pork na pinoproduce ng FeedPro at ng Pico. Itong baboyan na walang amoy, ma-prosper ito at saka productive, at saka makakuha naman ako ng income, additional income naman kasi sa ngayon wala akong income. Sana itong baboyan mapalago ko ito at saka mapa-improve din yung livelihood ko dito sa baboyan na walang amoy. So, salamat ako sa FeedPro at saka sa Pico naman. May programa dito. Yes, so far, kasi yung iba naka-third cycle na, naka-fourth cycle na. So, ibig sabihin, satisfied talaga sila. And nakita nila na yung mga baboy pag-harvest, may pupuntahan na meat shop na hindi sila maano doon sa timbang, sa presyo. So, that's the beauty of this model. Maganda talaga kasi tinutulungan nilang sarili nila. Pagkatapos, here comes an institution like Pico, tinutulungan namin sila na, kasi ang problema kayo is ang market. So ngayon, guaranteed na ang market, guaranteed pa din ang price. Layunin po ng FeedPro na matulungan ang mga
beneficiary, ang mga nag-aalaga ng baboy, especially sa Pico, na ma-sustain para ma-improve ang kanilang kita sa pamamagitan ng pag-aalaga ng baboy. Gamit po ang technology na baboyang walang amoy at ang Feed Pro. Kaya po isinusulong ito kasama po ang Pico para ma-provide ang needs, lalo na po ang market ng baboy. Sa ngayon po, ang project ay tumatakbo na. Meron na pong mga nakapag-harvest ng mga Pico beneficiaries at meron po sa ngayon 6 na naka-stocking at 5 beneficiary na waiting for their schedule na ma-stockan ng piglets. By God's grace, okay naman po yung performance ng piglets so far. Yung kiniklaim natin ng baboy ang walang amoy na observe naman po. At saka yung comfortability at less laborious na pag-aalaga ng baboy na observe na rin po ng mga nag-aalaga. So, kasi nag-umpisa lang ito dito sa Cagayan de Oro, no, and Misamis Oriental. We will replicate this once na totally ma-fine-tune na talaga natin. We will replicate this to all regions of Pico branches, no? Para in a way talagang matulungan natin yung mga members natin. This is another way of helping them. And nakikita natin na kung may mga iba pang project na para talaga, kasi yung mission ng Pico is to uplift the standard of living and quality of life of our members. So in this way, we can do that. We can address that and we can fulfill our mission. Sabi ko lang sa mga membro ng Pico, yung mahilig sa sa babuyan, pwede kayong mag-apply sa serbisyo natin, yung Pico Baboyan. Para sa lahat ito, pag ma-qualify lang kayo, wala tayong At saka sa Feed Pro, magpasalamat ako ng malaking pasalamat sa kanila na nandito sila, nag-assist sa amin. Ang mensahe ko po sa mga nag-aalaga ng baboy, unang-una sa mga Pico beneficiaries, sa partnership po ng Feed Pro at saka Pico, sinisigurado po namin na tayo po ay kikita, regular na technical monitoring, every time po na may mga bagong technology, ini-innovate po natin ang pag-aalaga ng baboy. Ang bottom line po talaga natin ay makapag-provide ng additional income at makapag-provide ng maraming malinis na karne para sa market. So sa mga hindi pa naman po member, in-encourage ko po kayo na magpa-member na, lalo-lalo na po sa mga gusto mag-alaga ng baboy na less ang capital. Maganda solusyon po ang magpa-member sa Pico. It's very important nowadays na kailangan na magpa-membro tayo ng co-op kasi dito sa co-op nagtutulungan tayo, and the institution, the co-op will always be looking on the side of yung hindi pa member, gusto natin matulungan sila. Yung nasa grassroots, gusto natin makaangat, they will be in the middle class. So, ang importante lang, pasensya, kasi sa umpisa magdi-deposit tayo. Kasi ang programa natin dito is not that to grant them a loan, but to teach them how to save. Not that they will teach them how to borrow. So, ang sa amin lang, gusto natin na matulungan yung membro, and gusto natin na ma-share nila yung kita ng co-op. Yung kita ng co-op babalik sa mga membro. So I hope na at the start, help yourself so that the co-op will also help you. Thank you.